Magandang hapon po. Dinukot sa loob ng ospital sa Rizal ang isang bagong silang na sanggol. Ang suspect nagbihis ng uniforming pang-nurse. Nakatutok si Katrina Son. Sa CCTV video na ito ng isang public hospital sa Binangonan, Rizal, kita ang isang babaeng naka-uniform ng nurse na naglalakad sa pasilyo. Sa kuha ng isa pang CCTV, iba na ang suot ng pang-itaas ng babae. Meron na rin siyang kargang sanggol. Sa isa pang CCTV video, kitang sumakay siya ng tricycle bit-bit ng sanggol. Ang mga videong yan, kuha noong Huwebes, August 17, kung kailan may isinumbong sa mga otoridad tungkol sa nawawalang 2 days old na sanggol. Sa investigasyon ng pulisya, ang babaeng naka-uniforme ng nurse, hindi pala nurse. Pumunta po siya sa bayan at doon po makikita na nung sumakay ulit siya ng tricycle, iba na po ang kanyang suot. So, kung susundan po natin yung mga events, ay 3 beses po siyang nagpalit ng sasakyan, ng tricycle, at 3 beses din po siyang nagpalit ng damit. Malaking tulong daw na nag-alis ng face mask ang suspect sa isa sa mga sinakyan nitong tricycle. Kaya agad umanong nagpakalat ng mga larawan ng mga pulis sa mga kalapit na barangay. At nakilala siya ng isa sa mga kagawad. Madaling araw kahapon, nahuli ng mga otoridad ang suspect na si Sherilyn Sebanico. Base sa salaysay ng suspect sa pulisya. Last November, nakaranas po ito ng miscarriage. Ang ating pong suspect ay nakunan. At hindi niya po ipinagtapat sa kanyang family yung nangyari sa kanya. Instead, na pretend siya na still siya ay buntis. Hanggang nga po sa naganap na nga po yung incident ng kidnapping. Nakausap ng GMA Integrated News ang suspect pero tumangging humarap sa kamera. Humihingi siya ng tawad sa pamilya ng sanggol. Nadala raw siya ng emosyon kaya nagawa ang pagtangay. Na-inquest na kahapon ang suspect na nahaharap sa reklamong kidnapping. Agad ding naibalik ang sanggol sa kanyang mga magulang na tumanggi nang magbigay ng panayam. Sinubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng ospital. Pero nang nagpunta kami roon, sabi ng nakausap naming staff sa lobby, isang doktor at isang nurse, binilinan daw sila na huwag magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa enkwentro ang pagsita ng pulisya sa magkaangkas sa motorsiklong may kaduda-duda umanong plaka. 2 ang patay kabilang ang isang babae na damay lang sa barilan. Nakatutok si Nico Wahe. Parang 45. Meron pong bala yan, sir. Ha? May bala yan? Oo, meron. Ano ka ba? Labas mo. Guardia po, sir. Guardia ka? Sa Center Island, malapit sa Soler Street sa Rizal Avenue, Santa Cruz, Maynila, na corner ng mga pulis ang lalaking ito mag-alas 10 kagabi. Duguan habang pinupusasa ng mga pulis. Ang kanyang kasama sa Center Island nagtapos ang buhay. Nasitang 2 sa isang checkpoint sa Recto Avenue. Magkangkas sila sa motorsiklo na may kaduda-dudang plaka. Inahanapan ng dokumento, tinatanong sila, pumapalag na yung 2. Pagkababa ng motor, dito na raw bumunot ng baril at nagpaputok ang driver ng motorsiklo na si Wilfredo Marquez. Bumunot na rin daw ang angkas na si Bobby Alconera, kaya gumanti ang mga pulis. Tama sa dibdib ang naging dahilan ng pagkamatay ni Marquez. Sa tiyan naman tinamaan si Alconera na dinala sa ospital. Pawang mga security guard. Lumaan lang kami. Tapos? Tapos pagdaan namin, nag-checkpoint. Oo. Tapos? Tapos pinabuksan ng bag ko. Tapos yung kasama ko, sumigaw. Ano? Sabi ko, bumaba na ako, bumutok yung kasama ko. Ikaw, hindi ka nagpaputok. Bakit may baril ka? Guardia po kami, sir. Ha? Guardia po. Lisensyado yung baril mo? Pininis mo ba yung tao? Opo sir, kasi Bakit? pag clearing namin sir, paglapit ko sir, maangat pa yung baril. Sa kasagsagan ng engkwentro, patay ang isang babaeng 47 anyos matapos matamaan ng ligaw na bala sa ulo. Inaalam pa kung sa mga sospek o sa mga pulis nang galing ang bala. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Wala pa ring preno ang taas presyo sa petrolyo. Sa tansya ng isang oil industry source, 60 centavos to 1 peso per liter ang magiging taas presyo sa gasolina.
Ang diesel naman posibleng walang galaw ang presyo o posibleng tumaas ng hanggang 40 centavos kada litro. Magiging ika-6 na sunod na linggong taas presyo na ito sa gasolina at hanggang 8.75 pesos na ang dagdag kada litro. Sa diesel naman, pang 7 sunod na linggo na at magiging higit 13 pesos na kada litro ang idinagdag. Sa gitna naman ng patuloy na taas presyo sa petrolyo, sinabi ng Pasang Mazda na mag-aayon sila sa Martes ng petisyong dagdag pamasahe sa jeepney. Piso ang gusto nilang maidagdag sa unang 4 na kilometrong biyahe. Provisional ito o posibleng magbago depende sa galaw ng presyo ng petrolyo. Pero dahil may 2 pisong taas pasahe ring hirit, ayaw pang transport group, pinayuhan ng LTFRB mga transport group na pag-isahin ang kanilang mga fare hike petition. Asahan naman sa Setyembre ang taas pasahe sa aeroplano dahil sa pagtaas ng fuel surcharge na dagdag singil para sa jet fuel. Mula sa level 4 ngayong Agosto, itataas ito sa level 6. Ibig sabihin, posibleng umabot ang fuel surcharge sa 185 hanggang 665 pesos para sa domestic flights at 610 pesos and 37 centavos hanggang 4,538 pesos and 40 centavos para sa international flights. Mahal na nga, naninilaw pa raw ang mga ibinebentang bigas sa ilang pamilihan dahil daw sa nagdaang bagyo. Ang tanong, kailan kaya bababa ang presyo? Nakatutok si Bernadette Reyes. Naninilaw ang mga bigas na may halong palay pa na binibenta sa regalado sa Fairview, Quezon City. Ayon sa isang rice miller, may mga bigas na mas mababa ang kalidad, lalo na kung kabilang ito sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Naapektuhan po talaga yung quality nila. Ito po yung maaaring na i-offer ng mga kasamahan nating nagtitinda. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot na hanggang 55 pesos ang kada kilo ng regular milled rice. Hanggang 57 pesos naman ang kada kilo ng well-milled rice. Ayon sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, maaari raw talagang umabot sa mahigit 50 pesos ang bigas sa mga retail outlet. Pero may mabibili naman daw na mas mura pero maganda pa rin ang kalidad. Sinasabi po nila na 50 plus kasi po ang puhunan po ng bigas natin nasa 2,500 sa 50 pesos po yan plus 4 pesos ng retailers, so 54. Tsaka meron pa naman po tayo talaga ngayon na 2,200 which is 44 pesos plus 4, 48 po. Dapat po yan ang nakikita sa merkado. Ayon naman sa Nueva Ecija Rice Millers Association, bumababa na ang presyo ng palay ngayon. Indikasyon na unti-unti na ring bababa ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo. Ang laon daw halimbawa, bumaba na ng 2 pesos per kilo. Yung fresh na from the farm ay 25 pesos po. Ngayon po 22 na lang po siya. So expect po natin in less than 2 to 3 weeks. And so, bababa na po yan, mga 2 to 3 pesos. Gradual naman po din yung pagbaba niyan. Habang hinihintay ang pagdating ng mga bagong ani na inaasang makakapagpababa ng presyo, patuloy pa rin ang paghahatid ng mas abot kayang bigas na 38 pesos sa mga piling pamilihan. Para sa mga mahihirap lang to, we're limiting it to 5 kilos per day, no? At hindi naman para sa lahat. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Susunod, mga sako ng palay na inabot ng baha, nabulok na at tinubuan ng halaman. Deadly karambola ng truck, bus at motorsiklo sa Sorsogon. At Jack Roberto may face-to-face anti-selos class. Tutok lang sa 24 Oras Weekend.